Mapayapang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Ang iyong brother Nico po ito. Bago po ang lahat, ano po ang dapat natin laging tatandaan at all times, ano man ang ginagawa natin, ay God is forever in control. Amen. Isang palakpak po mga kapanalig, dahil God is forever in control at nalulok sa trono ang ating Ama sa langit. Siya pa rin ang nakaupo diyan magpakailanman, lalo na pag tayo din ay tumutulong para mapagbuti pa ang pagsisilbi sa Diyos at mapalawig pa ang mga salita ng Diyos. Ano po ang take home po ninyo sa episode 11? Ang aking espiritu ay pumupuno sa iyo ng kagalakan at kapayapaan. Mag-comments po tayo. Shoutout sa aking Kuya Romy. Isang masigabong palakpakan po ang hinihingi ko sa inyo para sa aking Kuya Romy. 10 comments. Tularan po natin ang aking Kuya Romy. At he is learning more kasi he is sharing more. The best way to learn is to teach. He teaches us sa kanyang mga comments. Maraming salamat sa iyo, Kuya Romy. Isa ka sa matinding dahilan kung bakit ko pinagpapatuloy ito. Kaya para rin sa glory ng Panginoon ay talagang salamat sa iyo at sa inyong lahat mga kapanalig. Nagagawa po na po ba natin ng pananawagan sa episode 11 mga kapanalig? Na huwag tayo mag-alala, lalo na ang mga sasabihin ng ibang tao sa atin, sa ating mga ginagawa, at kung alam naman natin na maganda ito para sa glory ng Panginoon at sa mga kinalulugdan ng Panginoon, to obey God, to remain in God, to receive from God, and to reproduce for God. Inaantay po ba natin? Hindi po ba tayo nagsasawa? Dahil sabi niya, wait with me for a while. Antayin mo ko. Hindi niya sinabing hanggang bukas, hanggang sa isang taon, basta antayin mo ko. Sabi niya. So, kung tiwala tayo sa Kanya at mahal natin Siya, kasi mahal na mahal niya tayo, kung nire-recognize natin Siya lang ang ating kailangan na Diyos, ay mag-aantay po tayo at magtitiwala ng todo. Hindi po ba? Sisibol ng walang sulong, sasambulat ang mga miracles ni Lord Jesus Christ sa ating buhay, lalo na kung inaasahan natin, nire-recognize natin, kinikilala natin at isinishare natin si Lord Jesus Christ, lalo na sa mga taong hindi pa siya kilala. Patuloy po tayo magtanim ng kabutihan, dahil pag may tinanim, may anihin. Nagtanim ka ng kabutihan, anong tutubo? Kasamaan po ba? Hindi po. Like attracts like. The law of sowing and the law of reaping. Universal laws po yan. Pag-aralan po natin. Ang gravitational law, ang natural laws. Di po ba? Na hindi ka marunong lumangoy, huwag kang lumusong sa malalim na tubig ng dagat or ng ilog. Malulunod ka, kapatid, dahil natural law po yan. Anong scriptures ang pinagbasihan kahapon? Sa episode 11, ang aking espiritu ay pumupuno sa iyo ng kagalakan at kapayapaan ay nasa 1 Kings chapter 8 verse 23 at nasa Galatians chapter 5 verse 22-23. Ano po yan? Ano po ang tawag dyan sa Galatians 5, 22-23? Which is fruit of the Spirit. Hindi po prutas na maraming prutas. Fruit, hindi fruits. 9 na sangkap sa isang prutas. Love, joy, peace, patience, kindness, kabaitan, faithfulness, gentleness, generosity, and self-control.
Ito na po ang episode 11 ng pamagat po na napakaganda po sa tulong ng Banal na Espiritu. Pagtibayin ang tiwala mo sa akin. Mensahe po yan ni Lord Jesus Christ sa libro ni Sarah Young, Enjoying Peace in His Presence. Jesus Calling, August 22. Pagtibayin ang pagtitiwala mo sa akin. Utos po yan. At lalong-lalo na kung kinikilala natin siyang Diyos, ay dapat natin pagtibayin. Saan po hinango yan ni Sarah Young? Sa James chapter 4 verse 7, Romans chapter 8 verse 1 hanggang 2, Isaiah 12:2. Paborito po natin yan. Kinakanta po natin yan ng a few weeks ago sa ating Spotify podcast at dito po sa YouTube. Alright, basahin po natin with the grace of God sa tulong ng Banal na Espiritu ang James chapter 4 verse 7. It says, "Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you." Resist. Anong ibig sabihin ng resist, mga kapatid? Patalsikin si Satanas. Resist the devil. Patalsikin. Utusang lumayas si Diablo sa ating buhay. Hindi natin siya kailangan dahil siya lang ay bumubulong para tayo'y masira. He's coming to kill and destroy. Ang ating Lord and Savior ay para mahalin tayo, pagalingin ang ating mga sakit, payamanin tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Gustong-gusto niya makipagrelasyon sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Namatay pa nga siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Susunod po, nasa Romans chapter 8 verse 1 to 2. Ito po. It says, "There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit." Yan po ang verse 1. Ito po ang verse 2. It says, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death." Pag nilay-nilayan po natin yan, pwede nating i-google yan. At sa Tagalog, para lalong manuot. Di po ba? Nanunuot pagka salita natin. Ano pong susunod sa Isaiah 12:2? It says, ano po ang sabi diyan sa Isaiah 12:2? "Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord is my strength and song. He also has become my salvation." Amen. Ito na po ang mensahe sa wikang English sa libro ni Sarah Young, episode 12. Time flies, kasi simula lang natin ng episode 1. Ngayon ay nasa episode 12 na po tayo. Salamat po sa pag-comment, pag-like, pag-share, pag-subscribe, mga kapanalig. At para sa glory ng Panginoon po ito. Trust me and don't be afraid. Yan ba ay pakiusap sa atin ni Lord Jesus Christ, sa atin lahat? Hindi. Sa tingin ko, utos po yan. Kung siya ang Diyos natin, sundin natin ang kanyang utos. Kinabubuti natin, ikakabuti natin, magpakailanman. Hindi po tayo mapapariwara kung tayo sumusunod sa Diyos. Dahil alam niya, all-knowing siya. Siya ang gumawa sa atin na alam niya pati ang bilang ng buhok natin. At hindi niya
At alam na alam niya ng paglaglag ng mga sparrows, mga sparrow, ibig sabihin mga maliliit na ibon, alam niya rin kung bumabagsak yan. So ibig sabihin, pag bumagsak ang mga ibon, lalo na mga sparrows na wala namang halos value, ay yung mga sparrows, ayon sa Bible, ay alam ng Panginoon. So ibig sabihin, alam niya, pinapakain niya ang mga ibon, hindi nagtatanim, hindi umani. Tayo pa kayang mga tao na binigyan niya ng isip, na mahal niya tayo, na ibinigay pa ang anak para sa ating mga kasalanan, para manatili tayong buhay, para magkaroon ng salvation. Amen. I want you to view trials as exercise designed, past tense, to develop your trust muscles. Opo, meron din pong pagtitiwalang kalamnan. Madidevelop po yan kung ginagawa po natin, kung dinadagdagan natin, kung sinisikap natin magtiwala pa sa Panginoon. At the more na ginagamit mo ang muscles mo, the more na lumalakas. You live in the midst of fierce spiritual battles, and fear is one of Satan's favorite weapons. When you start to feel afraid, affirm your trust in me. Speak out loud if circumstances permit. Resist the devil in my name, and he will slink away from you. Repress yourself in my holy presence. Speak or sing praises to me, and my face will shine radiantly upon you. Sa atin lahat po yan. Remember that there is no condemnation for those who belong to me. You have been judged not guilty for all eternity. Ito po ang matinding utos. Trust me and don't be afraid, for I am your strength, song, and salvation. Salvation is kaligtasan. Wow, papuri sa Panginoon. Nahango sa James chapter 4 verse 7, Romans 8, 1 hanggang 2, Isaiah chapter 12 verse 2. Pagnilay-nilayan na po natin sa tulong ng Banal na Espiritu para sa glory ng Panginoon, para lumawag din ang pagkakilala natin sa ating Lord Jesus, para tayo ay magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanya, manatili sa Kanya, tanggapin ang mga blessings, mga pagpapala, mga healings at anumang mga hinihingi natin. Madalas hindi natin hinihingi, binibigay niya dahil kalooban niya yun. At natutuwa siya na at nasisiyahan siya pag ibinibigay niya. Siya ay pinakamagulang natin. Tayong mga magulang ay wala tayong ibang hangad kundi mapabuti ang ating mga anak. Amen? So magtiwala ka sa akin at huwag kang matakot. Parang madaling sabihin, ano po? Trust me and don't be afraid. Magtiwala ka sa akin and huwag kang matakot. Pero kung talagang pagtitibay natin ang paniniwala, pagtitiwala sa Diyos, kay Kristo, hindi po tayo matatakot. Kaya tayo natatakot kasi, dahil nababawasan. Pumapayag tayong mabawasan ang ating pagtitiwala sa Diyos. Yan lang naman po ang sagot dyan. Nababawasan. Natatakot ka kasi nababawasan nga yung pagtitiwala sa Diyos. Dahil pinapalaki mo mismo. Ikaw mismo ang nagpapalaki. Kapanalig sa iyong problema. Isip ka ng isip ng mga bagay na hindi ka naman pinagsisilbihan, na ikaw naman ay natatakot. Hindi mo naman kasi alam na hindi mo kayang kontrolin ang outside world mo, di ba? Kung alam mo lang. At kung alam mo na, dapat ay huwag ka nang matakot. Kontrolin mo ang dapat mong kontrolin. Especially ang emosyon.
ang emosyon, identification, at clarification ng The Mental Dynamite book, ang the emotions, which is negative and positive, ay action po yan. Kumikilos ang tao dahil sa emosyon. Kung siya ay galit, the emotion of anger, o siya ay nagseselos, the emotion of jealousy, siya ay nagagalit, the emotion of anger, ay so the emotion of superstitions pa, the emotion of pagkaganid, greed, the emotion of revenge, yan, kumikilos tayo, di po ba? Kaya lang, yung pagkilos natin ay pinagsisisihan din natin kasi hindi kasi inisip natin ng todo yan eh. Tayo lang ay nagpadala sa ating emosyong negatibo. Ang emosyong negatibo ay pinagsisilbihan mo yan, hindi kanyang pinagsisilbihan. Pero pag kinilala mo na, galit ako ngayon kasi mali ang ginawa sa akin ni ganito, pero kaya ko naman magpatawad sa tulong ng banal na espiritu. At kaya kong i-transfer, i-convert ang emotion of anger into emotion of love, na ako ang makikinabang, na gagaling ako sa aking nararamdaman. Hindi na ako masyadong high blood din. Kaya tayo high blood kasi madalas tayo magalit at ang ating kinakain ay, o iniinom ay maaalat. So very simple po na turo ni Dr. Willie Ong. Para malabanan mo ang high blood mo, sabi niya ay dahil cardiologist siya, na magaling siyang doktor, milyon-milyon ang kanyang followers sa YouTube, at ginoglorify niya ang Panginoon. Kaya shout out kay Dr. Willie Ong. Alat lang ang bawasin mo, kapatid. Ang mga noodle, sabi niya, ay super alat po yan. Maging aware sa mga kinakain natin inom. At yung alat, pag tinanggal mo yan, marami ka ng sakit na mawawala. Gagaling ka. At ang paggaling mo ay naayon din yan sa pagdisiplina mo sa isip mo at sa mga ginagawa mo, partikular ang iniinom at kinakain mo. Kaya sinasabihan tayo ng Lord Jesus Christ dito sa unang talata, huwag kang matakot. Magtiwala ka lamang, anak. Isuko natin ang lahat ang isa pang para mawala ang takot natin. Isuko natin sa ating Panginoon, katulad nung nanay na madaling araw na wala pa yung kanyang dalaginding dahil na may napaka-importanting tinatapos sa eskwelahan o research or dumalo ng party, na school party. Sabi ng nanay na pangatlo, hindi ako mag-aalala dahil alam ko na mas mahal ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu ang aking anak. Mahal ko ang anak ko, pero mas mahal siya ng Diyos at aalagaan siya ng Diyos, poproteksyonan siya ng Diyos dahil yun ang pangako niya. At magtitiwala ako sa Kanya at ihimbing na ang aking tulog. So, dapat ganun, ma-inspire tayo na laging piliin ang pagtitiwala. Ang afraid or pagkatakot ay isip lamang yan. So, isip ay pumasok na takot, pwede mong palayasin ng takot na yan sa pamamagitan ng pagdarasal. Kung gusto mo, at gusto mong kumanta, i-worship mo ang Panginoon sa pagkanta, mawawala ang iyong takot. At do the thing and you have the power. Pagka na ikaw ay natatakot naman, na gusto mong magmensahe sa mga tao at mayroon kang stage fright, do the thing and you have the power. Gawin mo, magsalita ka sa tao. Kung takot kang sumakay sa aeroplano, sumakay ka sa aeroplano. Di ba? So, yung mga kinakatakutan mo ay ikaw lang ang gumawa niyan. Wala din makakatulong sa iyo. Ang tamang prescription po diyan ay trust, pagtitiwala sa Panginoon at massive action. Action na nagpapaligaya sa Panginoon. Action na nagbubunga na ikaw din ang nakikinabang at kapwa mo. At dapat yung pagkatakot ay hindi mo ililipat. Malaking kasalanan, lalo ililipat mo sa bata, sa mga anak mo, ang pagkatakot. Tatakutin mo sila na may multo, na may ganito. Pagkat namatay ang tao, sabi ng mga aral, wala nang pakialam sa mundo. Hindi na niya alam ang nangyayari.
wala na. Nasa ibang dimension na siya ng buhay. Sumakabilang buhay na. So, ibig sabihin, yan ay dapat nating iisipin, gagawin na huwag tayong mananakot lalo na sa mga bata. Is a mortal sin na taniman natin ng negatibo ang mga bata ng mga anak natin. Na sasabihan natin pag nagagalit tayo ay wala kang silbi, bobo ka, ng mga ganito, ng mga ganon, na magpapahina sa kanya. So, ibig sabihin, para mo siyang ini-injeksyonan ng pagkahina. Kaya paglaki niya, sabihin niya sa isip niya, mahina ako, hindi ko kaya yan. Okay, so magtiwala. At yung mga takot na balita na yan, sabi ni Pastor Ed Lapis, ipagpabukas mo na. Tayong mga tao ay gusto nating ibalita agad, lalong na yung mga negatibo. May namatay si ganito, namatay na si ganyan, gabing-gabi na, pwede mo na maipagpapukas yan. Patulugin mo muna ang pagbabalitaan mo. Tayo nandito para pagaanin din natin ang ating buhay at pagaanin natin ang buhay ng iba sa pamamagitan ng magagandang salita. Beautify your words. When you beautify your words, you beautify your word. Diba? When you beautify your words, mga salita, kung pagagandahin mo ang mga salita mo, kapatid, at kayang-kaya mo yan with great state of mind, tamang pag-iisip, marangal na pag-iisip, whatever is true, whatever is pure, whatever is noble, whatever is good report, if there is anything praiseworthy, think about these things. Kayang-kaya mo yan. Ang dapat mong sabihin sa kapwa mo ay yung maganda, yung nakakatulong. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, dumalaw ka nga, pero sasabihin mo, ibubulong mo. Naririnig naman ng pasyente, ay alam mo, ganito, namatay si ganitong kapitbahay ko dahil dyan sa ganyan sakit. Ay bay, dumalaw ka pa, nanakot ka. Sabi ni Pastor Ed Lapis, huwag ka nang dumalaw, lumayas ka dito. Huwag mo ako tatakutin, baka ganunin ka ng iyong dinadalaw, kaya ng pamilya ng dinadalaw mo. So dapat tayo ay nagpapaganda ng mga salita, nagbibigay ng pag-asa. At pare-pareho tayo nangangailangan ng pag-asa. Pare-pareho tayo nangangailangan ng sikat ng araw. Sikat ng araw ay pag-asa. Piliin natin na magkaroon ng pag-asa dahil God is forever in control. Amen! Woohoo! Unang talata pa lang ay napahaba na tayo ng sa buhay dyan at mga insights. Ang gusto pa ni Lord Jesus Christ sa pangalawang talata, gusto kong tignan mo ang mga pagsubok ng iyong buhay ay isang pagsasanay na nakadesenyo sa iyo para ma-develop ang trust muscles, which is ang pagtitiwala mong kalamnan. Yes, nadidevelop yan. If you aren't growing, you are dying. Kung hindi ka nagtitiwala, hindi mo dinidevelop ang iyong pagtitiwala, humihina ka at namamagnify ang takot. Magnify means lumalaki. Ang opposite side, pag hindi mo ginawa yung trust, kung hindi mo ginawa ang obey God, to remain in God, to receive from God, and to reproduce for God. Tayo tinawag mga kapatid, to reproduce, hindi lang to remain in God, to reproduce. Paramihin natin, marami pang hindi Kristiyano mga kapatid, at yung mga ibang Kristiyano na pareseyo ang kanilang mga sinusunod, ay dapat imulat natin sila, mahalin pa rin sila, ipagdasal sila, at piliin lagi ang mahalin sila, patawarin sila at mahabag dahil hindi nila alam kanilang mga ginawa. Patawarin agad. Kung automatic na ang pagpapatawad sa iyo, sabi ni Rhonda Byrne, then hahaba ang buhay mo, aasenso ka, mamaling ka rin ng todo ng Diyos at mamaling ka ng mga tao, susuportahan ka ng mga tao dahil like attracts like. Pinili mo ang pagmamahal ang darating sa iyo. Kung pipiliin mo ang hatred, more pagkamuhi ang darating. At masisira ka kapanalig pagkamuhi ang nanaig sa iyong buhay.
pati ang iyong kaluluwa ay masisira. Alright, hindi po tayo nananakot. Sinasabi lang natin ng totoo, nagbibigay tayo ng pag-asa. Ikaw ay namumuhay sa sa kalagitnaan ng mga armas ng spiritual na spiritual na pagtutunggali. Yes, pagtutunggali po ito, spiritual battles. Kaya nga po natin pinipiling araw-araw tayo nagpa-podcast. Life is spiritual battles. Ano man ang aspeto ng ating buhay ay pagka lumago ang ating spiritual, lalago din po ang spiritual mo bilang may asawa, bilang padre de pamilya, bilang ilaw ng tahanan, bilang mga anak, bilang community, bilang kasama sa church. Hindi lang ikaw nagsisimba, hindi talagang nagsisimba ka dahil mahal mo ang Diyos at focus ka dun sa homily, focus ka sa ginagawa mo after the church. At ang pagsimba, mga kapanalig, ay napakaganda pong habit po yan, napakagandang action po yan na magsimba tayo. Pero siyempre, ingat din tayo sa pag-iisip sa pagsisimba, na iwasan na ang magkundina. Ang condemnation ay babangitin po dito. So, sa isang saglit ay yan na po ang ating tatalakayin. So, spiritual battles, palakasin ang pagmamahal, ang pagpapatawad at pagkahabag, ang humility, na ikaw ay mababa ang loob mo, palakasin yan. At para humina ang mga bad spirit. Dahil dalawa lang ang pakakainin mo, kapatid. Good spirit, which is kabutihan, pagpapatawad, pagkahabag, humility, humble ay good spirit po yan. Matulungin, ikaw ay nagbibigay, you give, kasi patuloy ka rin binibigyan ng Panginoon, hindi nagtatrabaho ka ng maayos, you do not slight your work, hindi ka pumipetik ng sadya sa trabaho mo, hindi ka pa nga nagsisimula, nagkakape ka na, pupunta ng CR, at ganito, ganon, pakakalating oras, isang oras, hindi ka pa nakapag-production, nagsasayang ka na ng oras. Hindi po yan. Bad spirit po yun, pagka yun ang ginawa natin. Okay? So, pagka pinili mo ang pagkamuhi, emotion ng pagkagalit, ay bad spirit ang pinapakain mo. The best, ang gawin mo sa mga bad emotions, negative emotions, ay i-convert mo, i-transmit mo into positive, which is the emotion of love, the emotion of hope, the emotion of faith. 7 po yan, na ilang beses na po natin binanggit. Pero yung 3 na yan, the emotion of love, faith, and hope, the best po nating i-magnify po yan. The best po nating palaguhin sa tulong ng banal na Espiritu. So, anong gagawin? Pagka sabi niya rito, pagka naninimula ng ikaw ay matakot, affirm your trust in me. Affirm, pagtibayin mo ang pagtitiwala mo sa akin, anak. Ipangalandakan mo. Speak out. Kapag ka dinadagsa ka ng mga pangyayari, mga bad circumstances ng iyong buhay, mga di kaaya-ayang pangyayari sa iyong buhay, madalas tayo rin ang nagbibigay ng permission. Ang sabi ni Lord Jesus, resist the devil in my name. Resist the devil in my name. Palayasin mo. Labanan mo ang diablo sa pamamagitan ng pagsabi ng aking pangalan. And anong gagawin ni diablo? Isling, tataliis, lalayas pag pinalayas mo. Dahil ang diablo, makapangyarihan ng diablo kung bibigyan mo lang siya ng kapangyarihan. Ibig sabihin, kung susundin mo lang siya, kung lagi mong pakikinggan ng kanyang bulong, na ikaw ay walang silbi, na ikaw ay negatibo, na ikaw ay gusto niyang
sulsulan na lumabang ka, hindi ka dapat nagpapapi. Magkakaroon ka na ng PT party. Yan ang iiwasan natin, mga PT party, mga naawa ka sa sarili mo. Hindi dapat. Mahalin mo ang sarili mo para hindi ka maawa, kapanalig. Kausapin mo ang sarili mo sa salamin sa umaga, lalo na pag ikaw ay nagtututbrush. Kausapin mo na ikaw ay kataas-taasang Diyos, na ikaw ay strong in the Lord, na no weapon formed against you will prosper, di ba? Papagturo mo pa ng hintuturo mo sa salamin, kaharap ka. Dahil walang makakatulong sa iyo kundi ikaw. May isang kwento po dyan, may isang mama na pumunta kay Napoleon Hill. At ang sabi niya, babang-baba, talagang mababa ang tawag dito. Problematic ng todo itong tao na to. Dumulog kay Napoleon Hill. Noong panahon na yun, sikat na ang Think and Grow Rich na libro, classic book ni Napoleon Hill. Sabi niya, Mr. Napoleon Hill, tulungan mo ako. Dapang-dapa po ako. Nalugi ang aking negosyo. Nilayasan ako ng mga pamilya ko, ang aking asawa, mga anak, at hindi ko alam ang gagawin. Tulungan mo ko. Ganun ba? Sabi ni Napoleon Hill. Halika! At mayroon akong ipapakita sa iyo. Halika rito sa isang kwarto. Dinala niya sa kwarto at may nakatakip na isang mahaba na kortina. Sabi niya, ipikit mo ang mata mo. At pag sabi kong imulat mo ang mata mo, imulat mo na. At yun ang ginawa nung tinanggal ni Napoleon Hill ang takip ay salamin pala, mirror. At imulat mo na mga mata mo, sabi niya nung pagmulat. Ano nakikita mo? Sabi ni Napoleon Hill. Ako po. Ikaw ang naging problema. Ikaw din ang solusyon. So ikaw ang problema dahil sabi mo lumayas ang asawa mo, mga anak mo, nalugi ang negosyo mo. Ikaw din ang magpapabalik sa pamilya mo kung pipiliin mo, at ang negosyo mo ay babalik, aasensyo ka uli kung you will take responsibility na ikaw, hindi ako, hindi kita matutulungan. Ang tanging hangad ko lamang sa iyo at ang aking parte ay ipakita sa iyo na ikaw lamang ang makakasolve ng problema mo. Kung mananatili ka dyan na nakalugmok, ay nasa iyo yan. So after over a year, bumalik yung tao na yun. Sabi niya, Mr. Napoleon Hill, I thank you na sa payo mo. Ano yung pinayo ko sa iyo? Yung sabi mong ako ang solusyon, dahil ako rin ang nagbigay ng problema sa sarili ko. Kaya nilayasan ako ng pamilya ko, nalugi ang negosyo ko. Ngayon, sabi niya, nanunumbalik na ang sigla ng aking negosyo. Bumalik na ang aking asawa, mga anak, at kami nagmamahalan ng todo-todo. Kami ay very close. That's good, sabi ni Napoleon Hill. So, manalamin po tayo, mga kapanalig. Tayo rin ang nagbibigay ng problema sa atin sa pamamagitan ng tayo takot. Kaya nga, huwag tayong matakot dahil meron tayong Diyos na kataas-taasan na kaya niyang gawin ang finest wine sa isang tubig into split seconds. Na naagnas ng si Lazarus ay binuhay niya sa ika-4 na araw. At anumang mga miracles niya, kaya niyang gumawa ng mga ilog sa disyerto, kaya niyang gumawa ng mga daan sa kagubatan. At nasaan man tayo, nandun siya. Kaya nga, resist the devil, sabi niya. At kung natatakot ka pa, affirm your trust in me. I-affirm mo. Pagtibayin mo ang iyong paniniwala sa akin. And resist the devil in my name. Palayasin mo si Diablo sa buhay mo sa ngalan ko. At siya ay lalayas. So repress your self in my holy presence. Ano ang ibig sabihin ng Lord Jesus Christ po dito? Sariwain ang iyong sarili sa
pinakabanal-banalang presensya ng ating Panginoon. Magsalita ka at kumanta ka ng mga paghanga, mga praises, mga worship para sa Panginoon. Sabi niya, speak or sing praises to me. At ang aking pagmumuka ay liliwanag sa iyo, upon you. Radiant, nagliliwanag, ubod liwanag. Liliwanag ang iyong buhay kasi I am light of the world. He who walks with me shall not walk in darkness, but have the light of life. Yan po ay nasusulat sa John chapter 8 verse 12. Remember, tandaan mo, sabi niya, walang kondemnasyon sa aking kaharian. Sa lahat ng mga nabibilang sa akin. At hindi ka hinusgaan. You have been judged not guilty for all eternity. Paliwanag nila Lord Jesus Christ. You have been judged not guilty. Hindi po guilty. Hindi ka nagkasala. Sa mata ng Panginoon, lalo na pag kabutihan ng iyong ginagawa, ninanais at ang eternity po ay kawalang hanggan. Ito na po ang isang matinding utos. Magtiwala ka, inulit pa niya dito, magtiwala ka at huwag ka nang matakot. Dahil ako ang kalakasan mo. Ako ang iyong kanta at ako ang iyong kaligtasan. Amen! Woohoo! Palakpak sa Panginoon. Purihin ang Panginoon dahil talagang ayaw niya tayong matakot. Gusto lang niya na tayo magtiwala at ang iyong matinding dasal na sa supplication ay hilingin sa Panginoon na ikaw ay magtiwala, na ikaw ay matapang na gumawa ng kabutihan, matapang to obey God, matapang to remain in God, to remain in your true vine para mamunga ka ng todo-todo, to receive, maging matapang kang to receive the blessings, the healings, the supernatural provisions dahil supernatural God ang ating Panginoon. And maging matapang to reproduce na ipangalandakan ng mga salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, ng salvation ng ating Panginoon. Ang salvation ay inaalok sa lahat. Maging Muslim ka, Hinduism ka, Buddhism, inaalok ang salvation. Gawin lang natin ang ating parte na tayo maniwala, manalig, magtiwala, wag nang matakot. Wag na po tayong matakot. At kaya nating hindi na matakot sa pamamagitan ng pagtitiwala, pagdarasal. Pagka tayo nagdasal, mapapalitan ang state of mind natin, ang puso natin ay sasaya, magtitiwala ng todo-todo dahil ang lakas ay nanggagaling lang talaga sa Panginoon, lalong-lalo na we do not lean on our own understanding dahil we should trust in the Lord. Sinabi na ni King Solomon sa Kawikaan 3, versikulo 5. At kantahin ang mga kanta na para tayo'y sumaya. Napakaraming kanta ng ating mga Kristiyano. At alam niyo ba, may nakausap akong isang Buddhist na hinahangaan niya ang Christianism, lalong-lalo na pa sa music, sa choir. Minsan, inimbita daw siya ng kaibigan niyang puti at napahanga siya. At may boses ito, kaya napakanta rin na rin daw siya. At iba raw ang musika ng nating mga Kristiyano. Kasi nga, ang Panginoon ay ginawa niya lahat. Kamutin mo ang iyong muka
o hipuin mo yung tainga, ano na marinig mo? Musika yan, sound yan, di ba? Kaya ang ating Panginoon ay Diyos ng sound. So gamitin natin ang ating music. Kung tayo ay marunong kumanta, ay gamitin natin, mag-volunteer tayo, maging choir, kumanta tayo sa simbahan, at kantahan natin ang mga may sakit nating mga kapanalig. Dumalaw tayo sa mga ospital, sa mga preso. Sabi ni Lord Jesus Christ sa mga tao, nung ako ay may sakit, hindi niyo ako dinalaw. Nung ako ay nabilanggo, hindi rin niyo ako dinalaw. At nung ako ay nauuhaw, hindi niyo ako pinainom ng tubig. Nung ako'y nagugutom, hindi niyo ako pinakain. Kailan po nangyari yan? Na ginawa namin sa inyo yan, Panginoon. Sabi ng mga tao, ginawa niyo yan sa akin dahil kung ginagawa niyo yan sa inyong kapwa. Ano man ang gawin mo sa kapwa mo, ano man ang gawin mo sa tao, sabi ni Lord Jesus, ay ginagawa mo sa akin. Especially sa mga mahihinang mga tao, sa mga mahihirap, kung sinasadya mong sinasamantala ang mga mahihirap, mga mangmang, ay nagkakasala ka sa Panginoon at huhusgahan ka niya, kapatid. Kaya habang may buhay pa, may pagkakataon pa, magsisi para isa pang mawala ang takot sa ating buhay, mawala ang mga stress sa ating buhay, ay mag-repent. Natutunan ko rin yan kay Pastor Ed Lapis. Shout out kay Pastor Ed Lapis. At another shout out, palakpak sa aking Kuya Romy na 10 or higit pa ang comments araw-araw. Maraming salamat. At sinishare niya diligently, super sipag, napakabait sa isip, napakabuti sa isip at napakabait sa gawain ng aking Kuya Romy. Maraming salamat sa iyo, Kuya Romy. Salamat sa inyong lahat. God bless. Papuri sa Panginoon. Jesus is forever in control, guys. Woohoo! Bye now.